Naiinip ka na ba kasi parang walang nangyayari sa ipon o investment mo? Relax! Minsan, ang mabagal na resulta ang siyang nagbibigay ng pinakamatatag na bunga. Kung isa ka sa mga nagtatanong kung bakit parang nakatengga lang ang pinaghirapan mong pera, this video is for you. Maraming Pinoy ang nagsisimula ng ganado, todo budget, todo aral, todo invest. Pero paglipas ng ilang buwan, kapag hindi agad nakikita ang inaasahang tubo, biglang nawawalan ng gana. Yung iba, isang buwan pa lang sa MP2, sa mutual funds o sa stocks, tanong agad, bakit di pa kumikita? Bakit ganito lang kaliit ang tinaas? Ang hindi natin madalas maintindihan, ang pag-i-invest ay parang pagtatanim. Hindi mo pwedeng pilitin ang bunga kung kakasabog mo pa lang ng binhi. Hindi mo pwedeng anihin bukas ang itinanim mo lang kanina. At ang pinakamasaklap kung susukuan mo agad, sayang lahat ng sinimulan mong effort. Parang nag-gym ka ng isang linggo tapos nagtaka ka kung bakit wala ka pang abs. It doesn't work that way. Ang tunay na financial growth ay hindi sprint, kundi marathon. Kaya paano nga ba natin mapapanatili ang disiplina kahit mabagal ang progress? Narito ang 5 paraan para mag-stay consistent sa pag-invest. Una, unawain mo ang magic ng compound growth. Ang compounding interest ay tinawag ni Albert Einstein na 8th wonder of the world. Bakit? Dahil ang tubo mo ay tumutubo rin. Sa simula, barya-barya lang ang dating. Parang nag-iipon ka ng snow para gumawa ng maliit na bola. Pero habang ginugulong mo ito, palaki ng palaki hanggang sa maging isang dambuhalang snowball. Ganyan ang pera mo sa compound interest. Dahan-dahan sa umpisa, pero exponential ang paglago sa katagalan. Ang 1,000 mo ngayon ay maaaring maging 100 next year. Tapos ang susunod na tubo, hindi na base sa 1,000, kundi sa 100 na. Maliit na bagay, pero over 10, 20, 30 years, grabe ang epekto niyan. Pangalawa, i-automate mo ang iyong contributions. Isa sa pinakamalaking kalaban ng consistency ay ang decision fatigue. Yung bawat buwan, kailangan mo pang pag-isipan kung maghuhulog ka ba o hindi. Ay, may bagong sale sa mall o parang gusto kong mag-travel. Para maiwasan yan, iset up mo ang automatic transfer mula sa payroll account mo papunta sa investment account mo. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang magdesisyon. Bago mo pa man makita ang sahod mo, may nakabawas na para sa future self mo. It becomes a habit, not a choice. Out of sight, out of mind. Magugulat ka na lang paglipas ng isang taon, ang laki na pala ng naipon mo nang hindi mo namamalayan. Pangatlo, mag-focus sa proseso, hindi sa bilis. Sa investing, hindi ito paligsahan kung sino ang unang yayaman. Ang mahalaga ay hindi ka humihinto. Consistency will always beat intensity. Mas mabuti nang mag-invest ng 1,000 kada buwan sa loob ng 10 taon kaysa mag-invest ng 50,000 one time tapos titigil na. Tandaan mo, ang pag-akyat sa bundok ay hindi ginagawa sa isang takbuhan. It's one step at a time. Enjoy the journey of saving. I-celebrate mo ang bawat hulog na ginagawa mo dahil bawat piso ay isang hakbang palapit sa financial goals mo. Ang importante ay yung habit ng pagtatabi, hindi yung laki ng halaga sa simula. Pang-apat, i-track ang progress mo quarterly, hindi araw-araw. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga bagong investor. Ang araw-araw na pag-check sa kanilang portfolio. Nakaka-stress yan. Ang market, natural na may ups and downs. Kung araw-araw kang titingin, baka matempt ka lang mag-panic sell kapag bumagsak ang market o maging overconfident kapag tumaas ito. Instead, set a schedule. Silipin mo ang investments mo every 3 months or maybe even every 6 months. The less you check, the less emotional you become about your decisions. At kapag nag-check ka after a long time, mas malaki ang chance na makita mo ang significant growth na magbibigay sa iyo ng motivation para magpatuloy. At ang panglima, i-reward mo ang iyong small wins. Nakabuo ka na ba ng 5,000 sa investment mo? O baka naman nakaisang taon ka ng consistent na naghuhulog buwan-buwan? Celebrate it! Hindi kailangang maging magarbo. Pwedeng isang masarap na kape, isang paborito mong pagkain, o panonood ng sine. Ang pag-reward sa sarili
ay isang form of positive reinforcement. Sinasabi mo sa utak mo, "Hey, good job. This discipline is worth it." Ang pagbuo ng yaman ay hindi lang tungkol sa pagtitipid at sakripisyo. Tungkol din ito sa pag-appreciate sa progress mo, gaano man ito kaliit. Dahil sa disiplina at pagpapahalaga sa bawat hakbang, doon nagsisimula ang tunay at pangmatagalang yaman. Tandaan, ang pag-invest ay usapang pasensya at tiyaga. Parang love life, hindi minamadali. Sa susunod nating video, isang mahalagang tanong ang sasagutin natin. Paano mo malalaman kung kailan dapat i-diversify ang investments mo? Kailan ba dapat magdagdag ng ibang assets sa portfolio mo? Abangan yan! Kaya kung bago ka pa lang dito, don't forget to follow and subscribe to Money Smart PH. Dahil dito, naniniwala kami na sa tunay na investing, ang mabagal na lakad ang sigurado ang dating. See you in the next video.